You can become an earning freelancer in as early as 7 days. Other people have done it. I have done it myself. That's why I am sure that you can do it too. So if you feel stuck, if you feel like you're a bit lost and you feel like you're starting from scratch, don't worry. Yan din yung na-feel ko dati. And that's the reason why I'm creating this vlog, this video, so that I can share you kung ano ba yung mga steps na ginawa ko para maging freelancer ako. So let's not waste time and let's jump right in. So ano ba yung gagawin mo within 7 days? So day 1, market research. So ito yung day na maghahanap ka ng mga niche na available or kung saan may in demand ng mga freelancers. So saan ka ba maghahanap nito? You can look for Fiverr, Upwork, LinkedIn. So yan yung mga top 3 na platforms na pinupuntahan ko para makapag-market research ako. And then, for day 2, ito yung naman yung day na ililist mo or aalamin mo yung mga skills na meron ka. And yung mga passion mo, like if you're into writing, if you're into graphic designing, if you're into coding, ganyan. So, baka itatanong mo, bakit hindi inuna na alamin yung skills na meron ako or meron ka? Hindi yun ang day 1. Ito ang simpleng reason dyan. Kasi meron tayong, halimbawa, ang skills mo ay writing, pero hindi naman siya in demand. So, wala. Parang yung chances mo na ma-hire is magiging maliit. That's why, inuna natin yung market research para alamin natin kung saan ba kailangan ang mga freelancer. So, kung saan yung mga in-demand na services na kailangan ka or pwede kang ma-hire. Now, let's proceed with day 3. So, ito yung isa sa pinaka-favorite kong day na nag-start ako as a freelancer. Because ito yung day na iba-brand mo na yung sarili mo as a freelancer. Kung paano ka makikilala sa freelancing industry. So, this is the day na gagawa ka ng headline mo, tapos yung tagline mo. And then, you will also create your profile sa mga freelancing platforms like Fiverr, LinkedIn, Upwork, ganyan. Tapos ito rin yung mga araw na gagawa ka like ng profile mo or ayusin mo yung existing profile mo sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube, ganyan. So, just make sure na iisip ka ng mga words or keywords na magagamit mo for your headline na alam mong related sa skills na gusto mong ma-highlight. Like if you're into graphic designing or writing, ganyan, or as marketing, ganyan. So, make sure that this day counts kasi napaka-crucial nito sa iyong freelancing career. And for day 4, this is the day that you will build your portfolio. Baka naman sabihin mo, Bern, paano ako gagawa ng portfolio? Eh, wala nga akong background and mag-start pa nga lang ako as a freelancer. Don't worry because we have platforms that we can use like Canva. Oo, you can create sample works na pwede mong ilagay sa portfolio mo. Diba? You can use Canva to create documents, ganyan, or presentations, or mga graphic designs, landing page, or web pages, ganyan. So, Canva is free naman to you. So, you just create an account there and make use of it para makapag-create ka ng mga sample works na ilalagay mo sa portfolio mo. And now, we're on day 5. So, day 5 naman, it's about money. Oo, ito na yung day na magsaset ka ng prices mo or yung pricing mo para sa iyong mga services na i-offer. So, kung mag-iisip ka naman or kung iniisip mo kung paano ba magsaset ng price, ito yan. Diba may mga existing freelancer na nag-o-offer nung skills din na i-offer mo or nung services na i-offer mo. So, check kung paano nila pina-price yung mga services nila and then make it as a baseline para sa pricing mo. Pwede naman mag-price ka ng medyo mababa muna sa kanila kasi remember that this is the day that you're just focused on building your portfolio and para makakuha ka ng mga interviews, gano'n. So, make sure that you are wise in setting your prices. And now we're on day 6. So, this is the day naman na mag-start ka na mag-pitch sa mga client. Kasi, di ba, nakagawa na tayo ng portfolio mo. Meron ka na ring headline. Meron ka na ring pricing para sa mga packages na i-offer mo or sa services na i-offer mo sa client. So, ngayon naman, ang iisipin mo is kung paano ka makakapag-pitch. At yan, na nag-start ako, ang unang platform or freelancing platform na pinuntahan ko para makapag-pitch sa mga client ay Odesk. So, ngayon, it is Upwork na, ganyan. So, you can create your account in Upwork or kung meron ka ng account sa Upwork, utilize it. And then, mag-join ka sa mga Facebook pages, ganyan, at sa mga LinkedIn groups na sa tingin mo, nandun yung mga client na tina-target mo. So, just send out your proposal, reach out to target clients para makapag-pitch ka ng iyong services.
And now, we're on day 7. O, ayan, di ba? Ang bilis natin. So, this day naman, ito ay focus sa learning and adjustment. So, just to give you a heads up, hindi lahat ng proposal at mga pitch na sinend mo sa client magkakaroon ng positive feedback. Pero okay lang yun. At least, makikita mo yung feedback or yung magagamit mo itong baseline para malaman mo kung ano ba yung mga dapat mong i-adjust or kung may kulang ba or kailangan may idagdag ka sa proposal mo. So, make it as a learning curve nga. So, ayun lang. And again, excited ako for you para makapag-start ka sa iyong freelancing journey. So, this is me, Bern, and see you on the next one.